Okay, good morning. Ayan, andito tayo ulit. Nagbabalik tayo dito sa ating rooftop. Wow, grabe, napakaganda ng morning. I-update natin ngayon yung ating mga naipunla ng mga pichay. So, ito na po yung ating mga pichay. Ang lalaki na nila. Oh. Pwede na ito i-transfer. Mga ganyan, pwede na. Yan, may mga naipunla din akong mga alugbati dyan. Anday, alugbati oh. Buhay na yung mga alugbati. So, naandito, mayroon pa dito. Ayan, kasi mga mahaba na po ang mga paa, mga tangkay ng ating mga pichay. Okay, ayan. Pwede na siyang i-transfer dahil tumatangkad na sila. Oh. Payat sila langga, payat kasi hindi sila naarawan. So, dito kasi yan nakalagay, dito banda, meron ditong mga dahon kasi nakalaylay. So, ayan. Pero okay lang yan. Kayang-kaya natin patabain ang ating mga pichay. Kasi yung ating lupa mga langga, nakita nyo yan ang ating pagtataniman. Ayan no. Wow, grabe. Napakaganda ng lupa. Napakaitim. Yan po ay organic lang yung ating pataba sa ating mga lupa. Ayan, huwag nyong hayaang pumayat ang lupa nyo mga langga. Lagyan lang yan ng mga compost. Ayan, magtiyaga kayong mag-compost para may i-mix natin dito sa ating mga lupa na ito. Ayan, ang ganda ng mga lupa, di ba? Buhaghag. So, ayan, ang ating kumatsuna. Ayan ang ating mga kumatsuna. Lalo silang tumaba. Ayan, no? Nakapag-harvest na tayo dito ng nakarang araw. So, ito ang pinag-harvestan natin ng ating mga kumatsuna. Tataniman natin ng pichay. Ayan, dahil pichay. Pag yung mga kumatsuna na yan, tulad yan, bukas makapag-harvest tayo ulit dito. Ayan. Tataniman natin ulit ng mga pichay dyan kasi marami sila mga langga oh. Mayroon pa tayo dong mga paso. Lalagyan natin ng lupa yan. Silipin natin doon yung ating mga paso dahil napaka dami ang ating itatransfer ng mga pichay. Lalagyan natin ng lupa yon. Silipin natin. Dito tayo dadaan. Ang hirap na daanan natin. Nakita nyo ba yan? Itong mga kumatsuna kasi, konting sagi lang yan. Lalagutok yan langga. Ayan no. Mabilis lang mabali. Kasi masyado siyang malutong. Ang ganda ng kumatsuna natin, di ba? Wow, grabe. Ang sarap nito langga, promise. Ang sarap ng kumatsuna. Ayan oh. Ang ganda. So dito, yan, dami din tayo dito mga sili. Napakataba ng mga sili. Nandoon yung ating mga mga paso. Andito oh. Diyan nakatago. Ayan, diyan ko nilagay. Ang dami niyan, no. Lalagyan natin ng lupa 'yan para mapagtaniman natin ng pichay. Tingnan nga natin kung ilang paso nandiyan. Ayan no. Nakatambak lang diyan. So 'yan, tataniman natin ng pichay 'yan. Dito natin 'yan ilalagay. Maghahanap tayo ng pwesto ng paglalagyan ng ating mga pichay. Ayan, ang hirap dito. Mainit na kasi ngayon lang anong oras na? Mga 9 o'clock. 9 o'clock. Pag 9 o'clock, nakikita na dito ng araw. Ayan, kitang-kita na ng araw yung ating mga garden. So, sa tanghali, hindi gaano kasi may net sa taas. Pag umaga, ayan, papunta dito yung araw. So, ayan. Itatransfer na natin yung ating mga pichay. Dahan-dahan natin silang maitransfer ngayon. Kasi, ito dito, pag ito ay ma-harvest natin, makapag-harvest tayo ulit dito bukas. Mga ilang paso din ulit. Ayan. Tataniman natin ulit ng pichay. Ang pichay naman kasi mga langga, mahaba ang buhay. Kahit naandyan lang yan siya, kahit hindi siya kagandahan ng kanyang tubo, ng kanyang pagpunla. Promise mga langga, tataba yan. Ang bilis tumaba ng pichay. Basta maganda lang po yung ating lupa. Mga katulad nito. Ayan, sa mga mahilig dyan magtanim. Ayan, wag po mag-alala dyan sa inyong mga pichay na mga sabi nyo ayan, katulad lang nito, nagkakanda tumbahan sila. Hindi po masira ng pichay. Kahit anong tanim mo dyan langga, mabubuhay at tataba yan. Kayang-kaya natin patabain yan basta yung ating lupa ay organic lang, matabang lupa, mabuhaghag. Katulad dyan, di ba nakita nyo yung mga tanim natin dyan, no? Napakaganda nila, di ba? Ayan, oh.
Oh, wow. Kaya tayo, pag tayo ay magtanim, isipin din natin yung ating mga lupa kung sila po ba ay maganda ang klaseng lupa, buhaghag ba sila, matabang lupa, bago tayo titira. Bago natin tirahing taniman yan, kasi pag yung lupa mo ay hindi mataba, basta-basta ka na lang magtanim, naku, sigurado hindi yan tataba langga. Dapat marunong ka rin makiramdam. Pakiramdaman mo ang lupa mo kung pwedeng-pwede na siyang taniman. Kasi ako ang langga, pag hinarbisan ko tulad dito, nag-harvest tayo dito ng mga kumatsuna. So pinahingahan ko po ito langga ng 1 linggo ang ating lupa. Kasi yung mga ugat nito mga langga ay mga buhay-buhay pa, mga medyo buhay pa. So pag bigla mong taniman agad yan, sigurado ako hindi tataba ang iyong tanim. So kailangan talaga nagiging maganda na ang mga ugat. Ang mga ugat ay namamatay na, hindi pa ganong buhay na buhay. Ayan, kailangan mo siyang pahingahan ng 1 linggo. Tama na 1 linggo, sa akin 1 linggo lang naman. So katulad niyan, buhaghag na yung lupa natin na yan, pwedeng-pwede na natin taniman. Yan. Kasi yung ating pinarvisan dito, mga 3 paso pa lang. So uunahin natin itanim yung mga 3 paso lang muna. So sa sunod na araw, pwede naman yung mga pichay. Kahit lumaking-lumaki yan lang dyan. Basta may mga bakanting paso lang tayo. Itanim natin yan. Huwag tayo magsayang ng pichay, ng mga pinunla nating mga seeds. Huwag yung sayangin. Ang katulad sa akin, hindi ko yan sinasayang dahil yan ay maraming bumibili kasi sa akin dito ng mga pichay. So, ayan. Itatanim na natin yung ating mga pichay dito mga langga. Okay, ito na po yung ating binunot ko lang yan langga. Ayan malambot naman kasi pag binubunot yung mga pichay. Malambot lang yung ugat niya. Pag binunot mo dyan, basta diligan mo muna siya ha, bago ka magbunot dyan para yung mga ugat ay hindi maiiwan. Pag maiwan yan, nako, hindi na po yan mabubuhay. Kaya bago ka mag-transfer, dilig mo na ha, dilig mo na. Maya-maya, pag lumambot na yung lupa dyan, pwede mo na yan siya hatak-hatakin lang tulad nito, binubunot ko lang yan. So ayan, dito natin itatanim yan, bali mga 6. Mga 6 dito ang ating itatanim. Okay, ito na. Ganyan po ang aking pagtanim ng aking pichay. So dahil mahaba na po ang kanyang mga paa, ang kanyang mga tangkay, ayan. Ang gagawin nyo lang, laliman nyo ha, laliman nyo yung butas. Ayan So pag magtanim kayo dyan, kailangan matatakpan po langga. Pwede pahiga, kasi nakahiga naman po yung kanyang mga tangkay. Kailangan talaga langga, abutin hanggang ulo, hanggang dito sa may dahon ang pagtabon. Tatakpan, ganyan Ayan, ganyan. Nakita nyo, hindi mo na makikita yung tangkay, ganyan ang tanim ng pichay. Huwag yung nakikita ito ha, huwag yan. Dahil hindi yan tataba. So kailangan talaga natatabunan. Ganyan. Ayan. Ayan. Dahil alam mo naman na si Inday ay magaling talaga sa pagtatanim ng pichay. Makita mo naman yung mga pichay natin, di ba? Ang lulusog. So ganyan. Ganyan lang ha, ang tip ko sa inyo. Kailangan takpan, tabunan po talaga langga ang mga tangkay. Ganyan lang. Simple lang. Ganyan. Okay, dito, ganun din. Nakita nyo, pag mahaba ang tangkay, pahiga lang, pwede. Huwag nyong tusok. Pahiga, pwede na. Pahiga yung mga pichay pagtanim. Ganyan. Ganyan lang. Diba? Natatabunan, kailan tabunan lahat. Ang makikita lang langga ha, itong mga dahon sa ibabaw. Ganyan ang pagtanim ng pichay. Okay? Ayan, ganyan. Dahil nakita nyo, pag kayo ay magpunla, ang mga tangkay nila ay mahahaba na. Ayan, long legs na sila langga. Kaya yung mga legs nila ay mahahaba, pwede na po ipahiga. Kasi kailangan ipahiga, gawa nga ng yung ating paso mga langga ay manipis. Hindi ka na pwedeng magtusok ng pinakailalim. Kung siguro sa mga ground, sa mga ilalim talaga ng lupa, hindi nakapaso, pwede. Maghukay ka ng malalim na malalim hanggang dito sa may dahon. So dahil manipis yung ating pag maghukay ka pa dyan langga, aabutin na yung paso.
So ang gagawin, pahiga. Pahiga langga, pahiga. Ganyan ang pagtatanim ng pichay sa paso. Ayan, tip ko yan sa mga iba dyan na nagtatanim ng mga pichay or kamatsuna or kahit anong mga naipunla na naglo-long legs na ang kanilang mga naipunla. Pag nasa paso, kailangan hanggang dahon po ang pagtatabon ng lupa. Ganyan. Para yung mga tangkay, hindi siya, kasi papayat yan langga, promise, papayat yan pag hindi mo ganunin ang pagtanim ng pichay. At saka pag humangin or tawag nito, katulad dito, hindi sila dikit-dikit, matutumba-tumba yan langga eh, di ba? So ito, tamang-tama lang ang ating itinanim. Katulad diyan sa ating itong mga kamatsuna na ito ay pinag-transfer ko yan langga, anim-anim din yan sa isang paso, yung iba dito. So ito dito, naharbisan ko na yung banda rito. Ayan, yan lang po ang natira. Okay, ayan mga langga, ipagpatuloy natin pagtatanim. Okay, ito na po yung ating na itanim na mga pichay. Nakita nyo yung kanyang pagtanim. Ayan, natakpan na natin yung kanyang mga paa, ang kanyang long legs. Ayan. Okay, ayun sa sunod na araw, dito naman tayo magtatanim ulit dahil marami pa tayong natirang mga punla. Ayan, kahit dyan lang yan, itatabi ko lang yan dito. Dyan lang muna, itatabi natin yan dito. Ang ating mga pichay, dyan lang mga langga. Kasi marami naman dyan mga tanim, oh. So, sa sunod na araw, magbabalik tayo ulit dito. Sisilipin natin yung ating mga pichay. Kamusta na sila or makapag-transfer tayo ulit dito. Okay, ayan mga langga. At tapos na tayo mag-vlog. Didiligan na natin yan ang ating mga pichay at tatakpan na natin yan sila. Okay, ayan, nadiligan na natin yan dahil mainit ng araw. Ayan, umiinit na. Tatakpan natin yan. So, syempre, hindi naman talaga totaling perfect, di ba? Minsan, meron siyang hindi mabuhay. Dahil maraming mga gumagapang na mga langgam or insekto, syempre, hindi talaga maiwasan yun. Nasa lupa tayo eh. So ngayon, dahil marami naman tayong mga punla, kukuha tayo dyan langga. Papalitan natin. Ganun lang. Kaya pag nagpunla tayo, pasubrahan nyo langga, pasubrahan. Para pag halimbawa hindi talaga na siya nabuhay, pwede po siyang palitan. Ganun lang. Hanggang lahat sila ay perfect na. Mabuhay lahat. So ang gagawin natin dyan, dahil mainit na, tatakpan na natin yung ating mga pichay. Ayan, tatakpan na natin ng langga. Ayan, ganyan. Takip lang. Mga 2 days, kakatakip. Pwede na. A few moments later. Wow, look at that. Ang ating pichay. Ayan, lapitan natin yung ating pichay mga langga. Ayan, ang ating pichay na itinanim nung nakaraan na long legs. Mga long legs sila langga na bago natin nilipat, ito na po sila. Wow, di ba? Kahit maano yung legs nila, mahaba. Ayan, yung ginawa natin, ganito ang nagiging resulta mga langga. Hindi na sila long legs dahil ibinaon na natin yung legs nilang mahaba. Ayan o, ang ganda, di ba? Ayan o, wow. Hindi na, nandun na sa ilalim ang kanilang legs. Natakpan na. So, ganyan na po ang resulta dun sa ating pagtatransfer sa ating mga pichay na mga long legs. Ayan, hindi na sila long legs dahil natakpan na ng lupa. O, di ba? Matabang-mataba na sila, oh. Ang ganda na, oh. Pwedeng-pwede na tayo mamitas dyan. Wow. Ayan, ito yung mga paso nung nakaraan na pinagtaniman natin ng mga kumatsuna. So, ang ating pinagtaniman dito ng mga pichay, mga 8 paso lang. So, yung dito sa dulo, dahil dati, yung ating mga kumatsuna ay hanggang dulo. So, hinati ko lang langga. Wala na kasi yung kumatsuna natin, na-harvest na natin lahat. Nagtanim tayo dito ng mga pichay. Dito naman, ay nagtanim ako dito ng mga Chinese kangkong. So, noong nakaraan, yung ating Chinese kangkong, sila po ay mga matatanda na. Ibinaba ko ng mga langga. Nagbaba ako dito. Ito na po sila, oh.
Ayan ang ating mga Chinese kangkong. Ibinaba ko na dahil sila po ay may mga bunga na. Magsi-seeds na ulit sila langga. Nakita nyo yan, oh. Wow, wow. Grabe. Ayan. Napaka-happy ko dahil nagkakaroon na naman tayo ulit ng seeds ng ating Chinese kangkong. Dahil na yung Chinese kangkong natin na seeds na nahuli nating itinanim ngayon, naubos na. So, mayroon na naman tayong kapalit. Itong ating mga Chinese kangkong dito. Mahal kasi ang seeds ng mga Chinese kangkong pag bumili tayo. So tayo na ang magpapabunga. Ayan, ganyan ang ginagawa ko langga. Pag limba tumanda na yung isang tanim ko, katulad dito, Chinese kangkong. Ayan, Chinese kangkong talaga nagpapaseeds ako niyan. So ito, may panibago tayo dito. Pag ito langga ay tumanda naman, at saka yung mga naan doon, ipagpalit natin. Dahil ma-harvest na natin yung mga seeds doon. Yung naandito, na matanda na, ililipat na naman natin ulit dito. Magpalitan lang itong paso na nandito dahil tatanda na ito, ililipat ko doon sa kabila para makapagtanim tayo ulit ng iba namang gulay. Di ganyan lang langga, palitan lang sila. So kasi ito, ma-harvest na natin itong mga seeds na ito, at saka yung Chinese kangkong doon, tatanda na. So ayan, lilipat tayo ulit ng mga paso. Yan, maglalagay tayo ulit dito ng mga compost. So ayan, ito na ito na yung ating pichay, mga langga. Ayan, nag-update tayo ngayon. Ganito na sila kalaki. 20 days lang sila, ganito na sila kalusog. Pwede na tayo makapag-harvest. Wow! Wow, organic lang langga, organic. Wala tayo ditong chemical na ginagamit. Alam nyo naman yun kung anong aking mga ginagawang mga pataba sa aking mga tanim. Ayan, nagko-compost tayo para hindi tayo magamit ng mga chemical. Okay, ayan, wow, napakaganda ng ating tanghali na. Katapos ko lang magdilig. So ayan, mga bagong tanim po ang ating mga nandito. So ayan, naglagay ako dyan ng net para yung ating mga ibon hindi po kakainin, hindi pupugutin ang mga ulo ng aking mga itinanim na mga bago. So mga yan ay mga munggo. Hanggang doon sa taas, munggo lahat yan langga. Tag-init kasi ngayon, kaya munggo ang naisip kong itanim. Try nating itanim ang munggo. Ayan, okay, salamat. At na-update na natin yung ating pichay. Sa sunod na araw, mag-harvest tayo dito. Ayan ang ating pichay na naitanim noong nakaraan na long legs, ang ating punla. Ayan, salamat sa inyong lahat. Sa walang sawang panunood sa aking mga vlog, please subscribe my channel, Inday Names Rooftop Garden. Bye!